Kahapon, nalaman natin ang kwento ni Patricia tungkol sa pinagdaanan ng kanyang amang na-diagnose ng pneumonia na sanhi ng MRSA na isang bakterya na resistant o hindi tinatabla ng ilang antibiotics. Ngayon, alamin natin ang payo ng isang infectious disease expert na ating nakapanayam para makaiwas sa sakit ngayong flu season. Narito ang part 2 ng aking special report. Kasabay ng buhos ng ulan ang siya ring pagbuhos ng mga pasyente sa mga ospital dahil sa trangkaso o influenza-like illness. Gano'n na nga ba kalala ang sitwasyon? Batay sa latest surveillance ng Department of Health, 6,457 cases ng ILI ang naitala mula September 28 hanggang October 11 sa buong bansa. Mas mababa ito sa naitalang 8,628 cases sa kaparehong panahon noong 2024. Kaya ayon sa DOH, bagamat marami ang nagkakasakit ngayon, walang pagtaas ng kaso kumpara sa nakaraang taon. Pero paano nga ba natin maproprotektahan ang ating sarili laban sa ganitong sakit? Payo ni Dr. Marja Buensalido ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases o PSMID, kung may sintomas, mas mabuting manatili na lamang sa bahay para hindi na makahawa. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, you need to go to work or you need to do some errands, be conscientious to wear a mask kasi baka sa'yo mild lang pero kung yung mahawahan mo, elderly or immunocompromised, pwedeng mas severe sa kanila yung sakit. Number 3, aside from staying at home or wearing a mask, yung hand hygiene, hindi natin kakalimutan kasi pwede ring maipasa yung sakit through droplets. And syempre, pinaka-importante sa lahat, yung bakuna, because some of these viruses na nagkukos ng influenza-like illnesses are vaccine preventable. Kung bakunado laban sa flu, hindi lang sarili mo ang pinoprotektahan, kundi pati mga taong araw-araw mong nakakasalamuha. Batid naman ni Doc Marja na may mga taong nagdadalawang isip pa rin magpabakuna. Posibleng maling impormasyon online anya ang dahilan nito. Huwag tayong matakot. Knowledge is key. Huwag tayong basta makinig sa mga fake news. We have reliable sources like the news, WHO, DOH, CDC, marami namang reliable sources online. Karamihan naman ayon sa eksperto sa mga kaso ng ILI ay mild lamang at pwedeng gamutin sa bahay. Most can be managed in the house, yung mga tinatawag nating supportive treatment. No? Pag may lagnat, pwedeng uminom ng paracetamol, pwede rin kumain ng mas masusustansyong pagkain at magpahinga and rest. Dapat namang maging maingat kung lumalala na ang sintomas, tulad ng lagpas 3 araw na lagnat, nakakaranas ng panghihina o dehydration, hindi makakain o may comorbidities. Pagka nakita rin nila naman na merong mga alarm signs or warning signs or merong iba pang sakit yung bata o kaya yung pasyente, talagang mas advisable na mag-test. Kasi yung iba sa ibang viruses, meron ding gamot. Like yung influenza, meron siyang oseltamivir na pwedeng ibigay sa pasyente para mas mabawasan yung symptoms ng pasyente. Paalala pa ng eksperto, iwasan ang self-medication. Sa tamang kaalaman at pag-iingat, maiiwasan natin ang pagkalat ng sakit ngayong flu season.